Previously, ating nilibot ang Mualboal, Cebu. Nariyan ang Sardines Run na tinready natin si Sirin. Pati na rin ang turtle watching. At syempre, ang sikat na destination dito sa Mualboal, canyoneering and Kawasan Falls. Ang ating next destination is Love Cebu. Tara na! At samahan niyo ako dito sa MTG channel kung saan tayo dito gala. Good morning! It's 3:45 AM. Hindi na tayo nakapag-room tour last vlog dahil nalobat ang ating phone. At the same time, ayaw di mag-charge. Kaya medyo kinabahan kasi sabi, water detected daw. Pero thankfully naayos din naman. Okay, room check. Meron siyang 2 single bed, vault for your important belongings, box type aircon, at cable TV. For their CR, with bidet naman siya. Kaso hindi na ganing flush. But don't worry, meron man silang tabo. Lastly, shower. Very early today kasi mahabang pila sa whale shark. It's Sunday and expected talaga na dadagsain sila. Your tour guide will decide kung ano oras kayo pupunta dahil sila mas nakakaalam. So, kakatawag lang sa atin ni Kuya Robin. So, let's go. Ayan, madilim pa talaga ang daan. Around 4 AM kami bumiyahe. And at 4:30, eto ang amin na datnan. Meron na kagad na una sa amin. Akala namin kami na yung early bird. Pero that's okay. Malapit pa rin naman kami sa first. Hehe. So kitang-kita pa namin ang moon. After a few minutes, hello sunrise and hello pips. 30 minutes after, ganyan na kagad karami. And around 6 AM, nag-roll call na sila. Good morning, whale shark. Sobrang nakaka-amaze kasi sobrang laki nila. At the same time, abot kamay mo na sila. Reminder, bawal silang lapitan o pakainin. As in, whale shark watching talaga. So, eto na nga, tinaray ko na magkaroon ng shot with the whale shark. Mahirap siya para sa mga walang GoPro. Kaya tag along with your buddies. Bali, sariling sikat kami dyan, but you can definitely ask for help sa mga bangkero. Syempre, for the tip kayo. For the Curips kasi kami Another trial and nakuha ko na siya. Alright, YOLO. Uy, nagulat siya. Ang lapit ko na pala. For this tour nga pala, you need to pay 500 pesos kasi hindi siya kasama sa package. Pero depende pa rin yan sa agency ninyo. Inclusion dito, 30 minutes whale shark watching, snorkeling gear, life vest, and tour guide assistance. Kaya sulit na siya for 500 pesos. Oh, yeah. After 30 minutes, patuyo muna tayo at mag-breakfast. By the way, pwede pala kayo bumili ito ng souvenir. And my advice is bumili na talaga kayo. Kasi along the way, wala na kayo makikita ganito mga souvenir. And it's kinda make me frustrated dahil wala na ako nakita mga ganitong souvenir. 6:45 at humuhupa na rin ng tao. At eto na nga, breakfast muna kami sa Carinderia. Sa labas lang to ng location at mura rin ang kanilang mga food. Let's eat! 30 minutes after at bumiyahin na kami. Around 10 minutes lang naman yung biniyahin namin. Next destination, Sumilan Island, Sandbar. Konting briefing bago ang aming boat ride. After a few minutes, eto na, pasakay na kami ng bangka. Kasama na nga pala to sa tour package ninyo, so wala na kayong babayaran. Ang biyahe papuntang island, estimated 10 minutes. Medyo nagbabadya na rin ang panahon, dumidilim, umaaraw. Pero okay lang, di naman malakas ang alon. 10 minutes after, hello Sumilan Island. Pagkababa nga namin ng bangka, umambon na. And look at the scenery, half raining, half sunny. Mapapa-finger heart ka talaga. At ayan na nga, umulan na ng malakas. And due to rain and high tide, sad to say, hindi namin nakita ang sandbar. So enjoy na lang natin ang island. Takbo-takbo tayo dito. Run until the time runs out. Literally. So what you can do here kung walang sandbar, snorkeling and swimming. Since we have itinerary to follow, hindi na namin nagawa mag-snorkeling, so nag-swimming na lang kami. After 1 hour, patungo na kami ngayon sa aming next destination. Ang biyahe papunta dito is around 10 minutes lang din. Drop point dito, and from here, may option kayo na sumakay ng motor or maglakad. I believe it's 50 pesos per head. Free na rin ito if you're on tour, pero if hindi, you need to pay for motorcycle ride. If you ride motorcycle, less than 3 minutes, nasa location na kayo. And why motorcycle nga pala? Kasi pasulong at paahon ito. So, challenging siya if maglalakad kayo pabalik. And welcome to Tumalog Falls. Breathtaking at tourist spot talaga siya.
Sa ganda ng falls na to, mapapawaw ka talaga. Ang lalim nito is hanggang bewang lang naman. Pero pwede ka na mag-jacket sa sobrang lamig ng tubig. Diyos, maraming spot dito for picture taking. Tulad nito. Sayang nga lang at medyo nagmoist ang phone. If gusto mo rin ng ganong shot, fall in line lang dahil mahaba rin ang pila at si Kuya Tour Guide ang bahala sa'yo. Pero don't forget, magbigay ka ng tip for that candid video. At eto na nga, sinubukan na natin ang falls. Sobrang lamig talaga, pero very worth it. Ayan ang ating moment. Alright, 5-star for this Tumalog Falls. After 30 minutes, pabalik na kami ngayon ng hotel. Kasi by 12 PM, check out na kami sa hotel. And going back to Cebu City. By the way, dito nga pala kami nag-check-in. Gravino Pension House. Apartment style siya and good na siya for staycation. I would say 3-star for this hotel. Goods lang din naman dahil kasama na rin siya sa tour package. After checkout, next to our destination is Cuartel Ruins. Panahon pa ng Espanya nung natayo ito. Kaya naman isa ito sa tourist attraction dito sa Oslob. Very remarkable ang structure at Instagrammable din talaga. Pero while doing this video, napansin ko lang, bakit iniihian dito? Ang panghibi. Diyos mio ang katauhan. Sana man lang irespeto tong tourist attraction na to. Sayang eh. Calling the DOT representative o yung official dito. Just anyway, lunchtime. 15 minutes after, nandito na kami ngayon. Kumain na kayo ng marami dahil 2 to 3 hours na ang biyahe ninyo next. Dahil from Oslob, si Bongga na ang next destination. So after 2 hours nga, here na us. Welcome to Simala Church. One of the well-known church dito sa Pilipinas. Reminder, kailangan ninyo magsuot ng maayos dito dahil di kayo papasukin if maiksi ang suot ninyo, sleeveless or medyo daring ang suot. Newly renovated nga lang din pala sila. So if ang last visit mo is 2021 pa, tara na, mas maganda na ngayon dito. Ang church nga pala na ito ay pinaniniwalaan naghihimala at tumutupad ng iyong mga kahilingan. Of course, sama mo na mataimtim na dasal at syempre, faith. Ang pila nga pala na ito ay papunta kay Mama Mary. Kasi ito ang pinaniniwalaan nagmimilagro na nagpapagaling ng mga anumang sakit. And yes, mahabang pila dito, daily. Hindi na rin kang pumila dahil again, meron kaming sinusunod na itinerary. But if you have a lot of time, feel free to do so. At the same time, witness the beauty of Simala Church. After Simala Church and 30 minutes drive, we're here at Karkar na where you can buy pasalubong. Friendly tip, huwag muna kayo bumili dito. Sa Tabuan Market na lang and mas mura doon. Since we love adventure, humiwalay na ako sa aking tour guide and planning to go back to Mualbual. From here, eto na ang tunay na DIY. And body check, kumpleto pa naman tayo. Nag-struggle lang ako dito ng slight kasi meron kaming language barrier. And after 40 minutes, nakasakay na rin ako ng bus. Our tour has been ended. What is our takeaway? I will consider the Cebu as one of the vacation destination dito sa Pilipinas. And you must try talaga dahil iba talaga ibibigay nila sa experience. So if you're planning to go to Cebu, alone man or with your group, I highly recommended this page dahil sila lang naman ang nag-alaga sa akin for 3 days. And for your Mualbual DIY canyoneering, kindly message them as well. For more gala videos, please follow and subscribe.